Magandang buhay po sa lahat at welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko sa inyo on how to calculate the variance of group data. So magpipresent po ako ng example mula po dito sa table ay tuturo ko po sa inyo kung paano po yan mag-fill up. Kasi kapag ang given ay group data, ang given lang po sa table ay yung scores or yung class interval. And then yung second column ay yung frequency. And then kayo po ang magpi-fill up dito po sa ating table. So paano nga po ba i-fill up itong table, itong third column natin, class mark or the midpoint hanggang dito po sa last column. So paano po yan i-fill up? And pagkatapos po nating ma-fill up yung table, ay kakalculate natin yung variance ng group data na ito using this formula. So mula po sa pag-fill up at sa pagkakalculate, papaliwanag ko po yan sa inyo step by step. Okay, so let's start. This is our example. Find the variance of the given data set. Scores of grade 7 in mathematics performance task. So ito po ay group data, kaya naka-table form. Okay, so yung first column natin, again, ito po ay scores or ito po yung tinatawag na class interval. At second column natin, F, ito po ay frequency. Okay, so first we are going to fill up the third column which is class mark. So ang class mark po ay nire-represent ng variable x, karaniwan po yan ginagamit. Another term for class mark, ito po ay midpoint. So pag sinabi na po nating midpoint, saan po natin kukunin yung midpoint? Dito po sa score or class interval. Okay? So ano po yung midpoint or middle number of the class interval? 26 to 30. So ang kukunin po natin dyan ay middle number. So 26, 27, 28, 29, 30. So ang gitna po dyan, ang middle number po ay 28. Okay? So again, ito po yung class mark or midpoint. So next, 21 to 25, ang middle number po dyan ay 23. Next, 16 to 20, ang middle number po dyan ay 18. Then 11 to 15 ay 13 at yung panghuli, ang class mark po niya ay 6. Yung 6 to 10 ay 8. Okay. So after nating ma-fill up itong class mark or midpoint, ay ito pong fx. So ano pong ibig sabihin ng fx? Ang fx po ay frequency times x. So ito po yung frequency, ito po yung x. Okay? So frequency times class mark or midpoint. Ibig sabihin, multiply natin itong 6 times 28. So what is 6 times 28? Yan po ay 168, lagay na po natin dito. 10 times 23, lagay natin dyan, magiging 230. 7 times 18, 126. 4 times 13, 52. At 3 times 8, 24. Okay, so na-fill up na po natin itong fx. Next, ang fill up natin ay itong min. So para makuha natin yung min, kailangan natin i-total itong fx or isasum. Okay, i-add po natin ito. So ang tawag po dyan ay summation or sum of f times x. So kapag pinag-plus po natin ito, ang makalalabasan po niya ay 600. Okay? 168 plus 230 plus 126 plus 52 plus 24 equals 600 pesos. Another na kailangan natin para makalculate yung min maliban dito ay itong total ng frequency. So kapag inad po natin itong frequency, summation of frequency is equal to 30. Ito po ay sigma notation, ang ibig sabihin po dito ay summation. You are going to add frequency. So ang total naman po ng frequency natin ay 30. Okay? So meron na po na tayo yung summation ng fx at summation ng f. Ito po yung formula ng min para po sa group data. Okay, so min is summation of fx, ito nga po yun, over or divide by summation of frequency, ito nga yun. So i-divide lang natin yung dalawa para makuha natin yung min. So ang summation ng fx ay 600 at yung summation ng frequency ay 30. If you are going to divide 600 divided by 30, that is equal to 20. So ibig sabihin, ang ating pong min dito sa table ay 20. So yung min na yan, ilalagay natin dito. Isa lang po yung min natin, kaya lahat po dito sa min, dito sa column na ito, lalagyan po natin lahat yan ng 20. Okay? So 20 po lahat yan. Next ay x minus min. Okay? X minus min. So i-subtract natin itong x class mark or midpoint at itong nakalculate natin na min. Okay? So subtract po natin. Okay? So gawin po natin. Okay, so iso-subtract po natin. Ito pong class mark again, class mark at yung ating min. So x minus min, ibig sabihin class mark at yung min. So 28 minus 20 ay 8. So ilagay po natin yung sagot dito. Okay? So next,
ay 23 minus 20, that is equal to 3. Next, 18 minus 20 is equal to negative 2. Next, 13 minus 20, that is negative 7. At yung last, 8 minus 20, that is equal to negative 12. Okay, so na-fill up na po natin itong class mark or x minus min. Next ay, i-square po natin yung x minus min. X minus min square. So, i-square daw po natin itong value na ito. So, paano po i-square yan? So, 8 square or 8 times 8. Okay? You multiply the number by itself. So, 8 times 8 ay 64. Lagay po natin dito. I-square po natin. Then next, yung 3. So, 3 square or 3 times 3 is 9. Next, negative 2 times negative 2 is 4. Next, negative 7 times negative 7 is 49. At yung last, negative 12 times negative 12 is 144. Okay. So, after po nating ma-square itong x minus min, ay sa last column tayo, frequency times x minus min square. So, ito po yung x minus min square at yung frequency ay ito. So, ibig sabihin, i-multiply daw po natin itong f at x minus min square. Okay, so lagyan ko po ng arrow. Yan. So, frequency times x minus min. At yung sagot, dito po natin lalagay sa last column. So, unahin po natin yung first class interval. 6 times 64. The product is 384. Next, 10 times 9. That is equal to 90. Next, 7 times 4, that is equal to 28. Next, 4 times 49, that is equal to 196. At yung last, 3 times 144, the product is 432. Okay. So, after po nating may fill up itong last column, ang next step po natin na gagawin ay isasum po natin ito. Frequency times x minus min square. So, sasum po natin, i-add po natin itong 384 plus 90 plus 28 plus 196 plus 432. The sum is equal to 1,130. Kaya ang symbol po niya ay summation. Ibig sabihin ng summation, you are going to add frequency, ito na po yun. Frequency times x minus min square. Okay? So, mula po dito sa summation na ito, ay makakalculate na po natin yung variance. Using the formula, ang formula po ng variance ay a na binabaliktad, then square, is equal to summation of f times x minus min square. Ito nga po yun. Divided by summation of frequency, ito po yun, minus 1. Okay, substitute lang po natin yung given. Okay, substitute natin yung value na nakalculate natin. So, ito pong summation of f times x minus min square. Ito po, 1,130 divided by summation ng frequency na ito po ay 30, then minus 1. Okay? So, subtract mo natin yung 30 minus 1, that is equal to 29. And then divide natin, 1,130 divided by 29 is 38.97. So, ibig sabihin, yung nakalculate po natin na variance ay 38.97. So, ganyan lang po kung paano po mag-calculate. Salamat sa panood kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and then subscribe kung bago ka lang po dito sa aking channel.